Hayop ka, Cardo! Patayin mo na lang ako kaysa unti-unti mong yurakan ang dignidad ko. Sumabog ang sigaw sa loob ng isang marangyang mansyon. Isang sigaw na hindi kayang tabunan ng gintong ilaw at mamahaling dekorasyon. Sa kabilang silid, nakahiga si Alexander Reyes, isang bilyonaryo na minsang kinatatakutan at iginagalang. Ngayon ay walang malay, walang laban, at tila unti-unting nilalamon ng katahimikan ng kamatayan. Ngunit habang siya'y nakaratay, ang mismong asawa niya at ang sarili niyang pinsan ay walang kahihiyang naghahalikan sa dilim. Sa pagitan ng mga bulong at mapanlinlang na ngiti, tahimik nilang pinaplano ang kanyang libing. Parang isa lamang itong negosyong dapat tapusin. Hindi nila alam. Sa likod ng pinto, may isang pares ng matang nagmamasid. Isang tahimik na presensyang hindi nila pinapansin. Isang yaya. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang sikreto na kayang magsindi ng apoy, isang mitya na maaaring sumabog at tuluyang magpabagsak sa kanilang mundo. Sino ang kakapitan mo kung ang sarili mong dugo ay ang siyang lason sa iyong buhay? Matitigil ba ng isang mahirap na babae ang mabalasik na plano ng mga ganid? Mamatay na rin naman siya, Cardo. He's just a breathing corpse now. Kaya bakit pa natin patatagalin ang paghihirap niya? Isang pirma lang at sa atin na ang lahat. Wala nang saysay ang pananatili ng isang pilay na tigre sa bahay na ito. Ang tinig ni Valeria ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na mansyon. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng pagmamalupit. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan na binibitawan sa gitna ng karangyaan ng silid na yon. Sa kabilang bahagi ng makapal na pintong kahoy, nakaluhod si Lani sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa walang katapusang pagtatrabaho para sa kanyang may sakit na ina ay dahan-dahang pinupunasan ng namamanhid na binti ni Alexander Reyes. Buong ingat ang bawat galaw niya, tila ba natatakot siyang saktan. Ang lalaking ni hindi na magawang itaboy ang isang langaw sa sarili nitong mukha. Habang ang kanyang puso ay puno ng tapat na malasakit para sa kanyang pasyente, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa nito at ng pinsang si Cardo mula sa kabilang silid ay tila mga talsik ng asidong sumusunog sa kanyang pandinig. Ang puting bimpo na hawak ni Lani ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi niya ito naramdaman nang tumama sa sahig, ngunit ang tubig na nanatili rito ay unti-unting kumalat, tila isang mantsa ng katotohanang hindi na niya maaaring burahin. Pakiramdam ni Lani ay tumigil ang pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang babala ng isang malaking sakuna na malapit nang dumating. Nagagawa nilang tumawa dahil pinatahimik na nila ang konsensya nila. Para sa kanila, ang taong pinagkakautangan nila ay isa na lang hadlang sa pera at kapangyarihan. Ang pagtawa nila ay hindi saya, kundi maskara. At darating ang araw, babalik sa kanila ang lahat ng ginawa nila. Tumingin si Lani sa mukha ni Alexander. Ang lalaking dati ay kinatatakutan ng lahat. Ang tigreng minsang umungol-bumungol at naghari sa mundo ng negosyo ay nakadilat lamang ngayon. Ngunit sa likod ng mga matang yon na tila walang buhay, nakita ni Lani ang isang apoy ng paghihirap. Isang ulat na hindi mailabas, isang sigaw na walang tinig. Ang luhang dahan-dahang namumuo sa gilid ng mata ni Alexander ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Lani sa buong buhay niya. Ito ang luha ng isang taong pinagtaksilan sa gitna ng kanyang pinakamahalagang sandali. Sir, ang tanging naibulong ni Lani, ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Gusto niyang isigaw ang lahat, gusto niyang itakbo ang lalaking ito, palayo sa impyernong ito. Ngunit ang kanyang sariling mga paa ay tila nakabaon sa semento ng takot. Ang kanyang ina, namulat ang mga mata sa dilim ng karamdaman.
ang kanilang maliit na barong-barong, ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Lahat ng ito ay nagsilbing tanikala na humihila sa kanya pabalik sa lupang kanyang kinatatayuan. Narinig ni Lani ang pag-ikot ng hawakan ng pinto. Ang marahas na pagbuka nito ay nagdala ng isang bango na tila lason, ang matapang na pabango ni Valeria. Pumasok ang babae na may ngiting nakapaskil sa kanyang mapupulang labi. Isang ngiting, tila isang maskara ng kamatayan na itinatago ang bulok na kalooban. Tumingin si Valeria kay Lani. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tila tinitingnan ang isang hamak na insekto na kailangang tapakan. Bakit ka nakatulala riyan, Lani? Tapos mo na ba siyang linisin? Tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta na may nakatagong patalim. Bakit parang namumutla ka? May narinig ka ba na hindi mo dapat narinig sa loob ng pamamahay na ito? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas lalong mabigat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabagal at hirap na paghinga ni Alexander. Isang tunog na tila isang orasan na paubos na ang lakas. Sa sandaling iyon, alam ni Lani na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang kanyang pagiging yaya ay naging isang sumpa at ang kanyang nalaman ay naging isang mitsyang maaaring sumabog anumang oras. Paano mo ililigtas ang isang taong ang tanging kaligtasan ay ang mismong kamatayang pinaplano ng mga taong tinatawag niyang pamilya? Ang dumi-dumi mo na nga, tatanga-tanga ka pa. Did you hear me, Lani? I asked you if you heard something. Ang tinig ni Valeria ay tila isang hagupit ng latigo na muling bumasag sa mabigat na katahimikan ng silid. Lumapit siya kay Lani. Ang bawat pagtama ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog na tila isang babalang nagpapabilis sa tibok ng puso ng yaya. Dinampot ni Valeria ang basang bimpo na nalaglag sa sahig gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Tila ba diring-diri siyang madikit ang kanyang balat sa anumang pag-aari ng isang mahirap. Yumuko si Lani. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sarili niyang mga kamay na nanginginig. Patawad po, Ma'am Val. Bigla lang pong nahilo ang pakiramdam ko, kaya nabitawan ko ang bimpo. Wala po akong ibang narinig. Ang mahina niyang sagot, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Alam niyang, sa sandaling magpakita siya ng kahit kaunting pag-aalinlangan, ang impyernong kanyang kinalalagyan ay lalong magliliyab. Talaga lang ha? Because your face is as pale as a ghost. Huwag kang magkakamaling magsinungaling sa akin, Lani. Remember, I hired you because I pitied your blind mother. Isang maling salita mo lang. Bukas na bukas din ay sa kalsada na kayo mamumulot ng kakainin ninyo. Pagbabanta ni Valeria habang idinidiin ang dulo ng kanyang sapatos sa mga daliri ni Lani na nakalapat sa sahig. Ramdam ni Lani ang sakit, ang bigat ng paa ng babaeng walang puso. Ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang lunukin ang kanyang dignidad para sa kaligtasan ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cardo. Ang kanyang muka ay may bakas ng pekeng pag-aalala. Hayaan mo na siya, Val. Masyado ka namang mainit. Baka pagod lang ang ating mahal na yaya. Wika ni Cardo habang lumalapit at hinahawakan ang balikat ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Lani. Ang kanyang mga mata ay tila mga ahas na nagmamasid sa kanyang biktima. Lani, pasensya ka na sa asawa ni Alex. Alam mo naman, stress lang kami dahil sa kalagayan niya. Heto, kumuha ka ng dagdag na pera. Ibigay mo ito sa nanay mo para sa mga gamot niya. Inabot ni Cardo ang ilang libong piso, ngunit para kay Lani, ang perang yon ay tila mga pirasong bakal na nagbabaga. Alam niyang ang perang ito ay hindi tulong, kundi isang piring sa kanyang mga mata at busal sa kanyang bibig. Salamat po, Sir Cardo. Ang tanging nasabi ni Lani
habang tinatanggap ang pera. Ang bawat sentimo ay tila isang mantsa ng kataksilan na dumidikit sa kanyang palad. Nang sumapit ang gabi, nilisan ni Lani ang marangyang mansyon at tinahak ang madilim at masikip na eskinita patungo sa kanilang maliit na tahanan. Ang amoy ng estero at ang ingay ng paligid ay malayo sa bango at katahimikan ng mansyon ng mga Reyes, ngunit dito lamang siya nakakahinga ng maluwag. Sa loob ng kanilang munting silid, naratnan niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakaupo sa kawayang papag at tila may hinihintay. "Lani, anak, ikaw na ba yan?" Ang marupok na tinig ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Lani at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay ni Aling Rosa, ang mga kamay na nagpalaki sa kanya ng may dangal sa kabila ng kahirapan. "Opo, inay, nandito na po ako," sagot ni Lani habang dahan-dahang hinahaplos ang puting buhok ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nuhulog na luha at natanggap na sinhulog sa mansyon ay tila naglaho. Ngunit nang mapansin ni Lani ang botelya ng gamot sa tabi ng kanyang ina, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kulay at amoy ng mga tabletang naroon ay katulad ng mga tabletang nakita niyang pilit na ipinapainom ni na Valeria at Cardo kay Alexander kanina. Ang kanyang puso ay muling kinabahan, isang nakapanlulumong kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang gamot na dapat ay nagpapagaling sa kanyang ina at ang gamot na dapat ay nagpapalakas kay Alexander. Bakit tila ang mga ito ang nagpapahina sa kanila? Niyakap ng mahigpit ni Lani ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim ng gabi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin at isang sumpa. Hindi lamang si Alexander ang nasa panganib. Ang kanyang sariling ina ay tila bahagi na rin ng madilim na larong sinimulan ng mga demonyo sa mansyon. Sa gitna ng kanyang paghihikahos, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang ibayad ng isang mahirap para sa katotohanan kung ang kapalit nito ay ang tanging buhay na natitira sa kanya? Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtina ng silid ay tila walang lakas na pasiglahin ang malamig na atmosfera sa loob ng kwarto ni Alexander Reyes. Ang bawat sulok ng silid na ito ay puno ng karangyaan, ngunit para sa lalaking nakahiga, ito ay isang gintong kulungan na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Dahan-dahang pumasok si Lani, dala ang isang tray ng mainit na lugaw. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Tila ba ayaw niyang gisingin ang galit na nananahan sa puso ng kanyang pasyente. Ngunit bago pa man niya mailapag ang pagkain sa maliit na mesa, isang marahas na galaw mula kay Alexander ang naging sanhi ng paglipad ng mangkok. Ang mainit na lugaw ay tumalsik sa puting kumot at ang porselanang mangkok ay bumagsak sa sahig. Nagkadurog-durog ito sa maraming maliliit na piraso na tila sumisimbolo sa pagkabasag ng pag-asa ni Alexander. "Sir Alex!" Ang tanging nasambit ni Lani, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga bubog sa sahig. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Alexander. Ang paghihirap nito na igalaw ang katawang dati ay puno ng lakas. "Aalis! Umalis ka!" Ang paos at putol-putol na tinig ni Alexander. Ang bawat salita ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Puno ng pait at pagkasuklam sa sariling kahinaan. Ang kanyang mga mata, na dati ay matalas at mapang-utos, ay puno na ngayon ng luha ng puot. Sa halip na matakot o lumayo, dahan-dahang lumuhod si Lani para pulutin ang mga basag na porselana. Hindi siya natitinag sa galit ng lalaki. "Sir, alam ko pong masakit. Alam ko pong galit kayo sa mundo, galit kayo sa Diyos, at higit sa lahat, galit kayo sa sarili ninyo." Simula ni Lani, ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may paninindigan. "Pero hindi dahil mahirap ako ay hahayaan ko kayong tapakan ang huling tira ng dignidad ko. At lalong hindi dahil lumpo kayo ay hahayaan ninyong mamatay ang natitira ninyong pagkatao.
Magkaiba man ang katayuan natin sa buhay, pareho tayong nasasaktan. Pero ang kaibahan natin, ako, lumalaban pa rin kahit walang-wala. Kayo, sumuko na kahit nasa inyo pa ang lahat. Tumigil si Alexander sa kanyang paghingal. Tumingin siya kay Lani. Tila ba noon lamang niya ito tunay na nakita. Nakita niya ang isang sugat sa daliri ni Lani dahil sa pagpulot ng bubog. Isang maliit na patak ng dugo na kulay rosas laban sa puting sahig. Ang katatagan ng babaeng ito, ang kanyang kawalan ng takot sa gitna ng kanyang pag-aalboroto, ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy ng kanyang galit. Sa unang pagkakataon, hindi itinaboy ni Alexander ang kamay ni Lani nang abutin nito ang kanyang nanginginig na daliri. Ang mga daliri ni Lani ay mainit, puno ng buhay at marahang humahaplos sa kanyang naninigas na mga kalamnan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang nagsisimulang pag-unawa. Dahan-dahang iginalaw ni Alexander ang kanyang hintuturo, isang maliit na senyas na tila nagsasabing narinig niya ang bawat salita ng babae. Napansin ni Lani ang maliit na paggalaw na yon. Ang kanyang puso ay tila lumundag sa tuwa, isang pakiramdam na mas matamis pa sa anumang halaga ng pera. Ito ang unang tagumpay sa gitna ng digmaang ito. Salamat, Sir Alex. Salamat sa pakikinig. Bulong ni Lani habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang noo sa likod ng kamay ni Alexander. Ang kilig na naramdaman ni Lani ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pag-asang may isang kaluluwang muli niyang naibalik mula sa bingit ng kawalan. Nang dumaan ang hapon at kailangang ayusin ni Lani ang higaan ni Alexander, napansin niya ang isang bahagi ng punda ng unan na tila may nakatago. Sa loob ng makapal na tela, naramdaman niya ang isang pirasong papel. Maingat niya itong hinila habang nakatalikod ang mga kasambahay na nagbabantay sa labas. Sa maliit at nanginginig na sulat kamay na tila isinulat sa gitna ng matinding paghihirap, ay nabasa niya ang mga salitang nagpatindig sa kanyang balahibo. Tulungan mo ako. Pinapatay nila ako. Huwag kang titingin sa itaas, Lani. Manatili kang nakayuko at magkunwaring naglilinis ng mga paso. Naririyan siya. Nagmamasid mula sa kadiliman ng balkonahe. Ang boses ni Mang Isko ay halos hindi marinig. Tila isang mahinang ihip ng hangin na pilit lumalaban sa ingay ng malakas na ulan. Ang mga butil ng tubig ay walang awang humahampas sa kanilang mga balat. Tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanilang pagkatao. Sa gitna ng madilim na hardin ng mga rays, sa ilalim ng nagngangalit na langit, dalawang kaluluwang kapwa biktima ng kahirapan ang nagtatagpo upang pag-isahin ang kanilang mga takot. Nanginginig ang mga kamay ni Lani habang hawak ang isang basang-basahan. Ramdam niya ang lamig na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang ginaw na dala ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng matandang gwardiya. Ang tubig na umaagos mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga mata ay tila mga luhang ayaw tumigil sa pagdaloy. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Isko? Ano po ang nakita ninyo noong gabing iyon? Ang pabulong na tanong ni Lani. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay puno ng kaba. Inayos ni Mang Isko ang kanyang lumang kapote na tila hindi na kayang protektahan ang kanyang nanunuyot na katawan. Nakita ko siya, Lani. Si Sir Cardo. Bago umalis si Sir Alex noong madaling araw ng Biyernes, nakita ko siyang lumabas mula sa ilalim ng sasakyan. May hawak siyang kung anong matalas na bagay at ang kanyang mga kamay ay puno ng itim na langis. Noong una, akala ko ay tinutulungan lang niya ang kanyang pinsan, pero nang mabalitaan ko ang aksidente, nang malaman kong nawalan ng preno ang sasakyan sa gitna ng matarik na daan, doon ko naintindihan ang lahat. Napahawak si Lani sa isang malaking paso ng halaman upang hindi siya matumba.
Ang mundo sa kanyang paligid ay tila umiikot. Ang katotohanan ay mas nakapanlulumo kaysa sa anumang hinalang nabuo sa kanyang isipan. Ang sariling dugo, ang sariling pinsan na itinuturing na kapatid, ang siyang pumatay sa kalayaan at lakas ni Alexander. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa lupa ay tila sumasabay sa pagkadurog ng huling tira ng tiwala ni Lani sa kabutihan ng mga taong nasa paligid niya. Biglang naramdaman ni Lani ang isang matalas na tingin na tila humahalongkat sa kanyang likuran. Alam niyang hindi sila nag-iisa. Isang anino ang nakatayo sa itaas ng balkonahe, matuwid at tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Si Valeria. Ang babaeng yon ay tila isang reyna ng kadiliman na nagmamasid sa kanyang nasasakupan, sinisiguradong walang anumang lihim ang makakalusot sa kanyang pandinig. Mabilis na binago ni Lani ang kanyang ekspresyon. Mula sa takot, pinalitan niya ito ng isang pekeng galit. Mang Isko naman, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag ninyong itatambak ang mga tuyong dahon dito sa tapat ng silid ni Sir Alex? Napakapabayaan ninyo talaga sa trabaho. Ang pasigaw na wika ni Lani, ang kanyang boses ay sadyang pinalakas upang umabot sa itaas. Yumuko si Mang Isko, nakisabay sa laro ng yaya. Pasensya na, Lani. Tatanda na talaga ang inyong lingkod. Huwag mo na akong isumbong kay Ma'am Val. Pakiusap. Mula sa balkonahe, dahan-dahang tumalikod si Valeria. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa rehas na bakal. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid at dinampot ang kanyang telepono. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang hakbang patungo sa isang madilim na hantungan. Cardo, may napapansin akong kakaiba sa yaya at sa matandang gwardiya. Masyado silang nagkakalapit. Ang malamig na bungad ni Valeria sa kabilang linya. Sa tingin ko, oras na para linisin ang mga dumi sa hardin. Liligpitin na ba natin ang matandang gwardiya bago pa siya makapagsalita ng kung ano-ano? Habang nasa labas, nanatiling nakatayo si Lani sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi lamang si Alexander ang kailangan niyang iligtas. Kailangan din niyang protektahan ang tanging saksi na may hawak ng katotohanan. Ngunit sa mundong ang pera ay mas makapangyarihan kaysa sa katarungan. Hanggang kailan kaya tatagal ang paninindigan ng isang yaya na ang tanging sandata ay ang kanyang malinis na puso? Huwag kang magpanggap na santo, Lani. Alam nating pareho na kailangan mo ang perang ito para sa mga mata ng nanay mo. Isang pirma mo lang at tapos na ang lahat ng paghihirap ninyo. Ang tinig ni Cardo ay tila isang mapang-akit na bulong ng ahas habang inilalapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang amoy ng mamahaling alak at tabako na nanunuot sa kanyang silid-aklatan ay tila sumasakal sa hininga ni Lani. Sa harap niya ay isang dokumentong nagsasabing si Alexander Reyes ay wala na sa tamang pag-iisip. Isang kasinungalingang magbibigay kay Cardo ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Tumingin si Lani sa sobrang nakabukas ng bahagya, sapat na upang makita ang mga asol na papel na libu-libong piso ang halaga. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tila naririnig niya ang marupok na paghinga ng kanyang ina sa gitna ng kadiliman ng kanilang tahanan. Isang pirma lang at makakakita na muli si Aling Rosa. Isang pirma lang at hindi na niya kailangang magbilang ng barya para sa susunod nilang kakainin. Utang na loob, Lani. Isipin mo ang lahat ng naitulong namin sa'yo. Patuloy ni Cardo habang lumalapit, ang kanyang kamay ay mabigat na pumatong sa balikat ng yaya. Kami ang nagbigay sa'yo ng trabaho nang walang tumatanggap sa'yo. Kami ang nagpapakain sa pamilya mo. Ngayon, hihilingan lang kita ng isang maliit na pabor. Tatanggihan mo pa ba kami? Ang bawat salita ni Cardo ay tila isang tanikalang humihila. Kay Lani,
pababa sa putika ng pagkakasala. Ang konseptong utang na loob na itinanim sa kanyang isipan mula pagkabata ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang konsensya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang sumagi sa kanyang gunita ang mukha ni Alexander. Ang mga matang puno ng hapis na tila sumasamo ng tulong sa gitna ng katahimikan. Naalala ni Lani ang mga turo ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Sa kabila ng kanilang pagkalam ng sikmura, lagi itong nagsasabi, "Anak, ang kahirapan ay hindi lisensya para maging masama. Mas mabuting matulog na dilat ang mga mata sa gutom kaysa matulog ng busog pero may mantsa ang dangal." Ang bayat ng katotohanan ito ay mas matimbang pa sa anumang halaga ng perang nasa harap niya. Dahan-dahang iniurong ni Lani ang kanyang kamay mula sa dokumento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil sa sarili. "Pasensya na po, Sir Cardo, pero hindi ko po kayang pirmahan ang isang kasinungalingan. Maayos po ang pag-iisip ni Sir Alex at hindi po kayang bayaran ng kahit anong halaga ang natitira kong dignidad." Ang ngiti sa mukha ni Cardo ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila isang mandaragit na nawalan ng pasensya sa kanyang biktima. Marahas niyang hinablot ang sobre at ibinalik ito sa loob ng drawer. Ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang pinto ng kulungan na mabilis na isinara. "Masyado kang mapagmataas para sa isang hampas lupa, Lani." Ang malamig na boses ni Cardo na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Lumapit siya ng napakalapit kay Lani, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang mainit at mabahong hininga nito. "Huwag kang magmalinis. Dahil sa mundong ito, ang mga taong tulad mo ay madaling palitan at mas madaling pabalikin sa basurahan." Tumalikod si Cardo at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay tila lumalamon sa buong mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Ang mga buko ng daliri ay pumuputi sa tindi ng pagkakahawak. "Sige, umalis ka na. Pero huwag mong kakalimutan ang araw na ito." Ang huling banta ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng poot. "Dahil sisiguraduhin ko na bukas din, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. At baka sa..." "Sugal ito, Sir Alex. Pero kung hindi tayo tataya sa pagkakataong ito, tuluyan na tayong lalamunin ng dilim na ginawa nila." Ang bulong ni Lani ay tila isang dasal habang hawak niya ang isang lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang malamig na bakal ng kagamitang yon ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang sandata laban sa mga halimaw na naghahari sa mansyong yon. Sa loob ng madilim na sulok ng silid ni Alexander, kung saan ang tanging liwanag ay anggi ang naghihingalong sinag ng buwan, nagsimula ang isang alyansang hindi inaasahan ng sinuman. Sa isang maliit at maingay na karinderya sa gilid ng highway, malayo sa marangyang distrito ng Makati, nagtagpo ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang kaaway. Ang amoy ng mainit na barako at ang usok mula sa mga dumaraang sasakyan ay nagsilbing tabing sa kanilang lihim na pag-uusap. Doon, sa harap ng isang kupas na mesa, hinarap ni Lani si Attorney Renzo de la Cruz, ang lalaking dating kanang kamay ni Alexander na itinapon sa basurahan ni Cardo dahil sa kanyang katapatan. Hindi lang pera ang ninanakaw nila, Lani. Ninanakaw nila ang kaluluwa ng kumpanyang itinayo ni Alex gamit ang sarili niyang dugo at pawis. Ang wika ni Renzo, ang kanyang boses ay may pait ng isang lalaking nawalan ng lahat, ngunit hindi ang kanyang prinsipyo. Inabot niya kay Lani ang isang envelope na puno ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga pekeng kontrata at nakaw na pondo. "Kailangan natin ng oras, pero sa kalagayan ni Alex, oras ang pinakamalaking kalaban natin." Pagbalik sa mansyon, ang bawat hakbang ni Lani sa pasilyo ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog.
Alam niyang sa bawat sulok ay may mga matang nagmamasid, mga taingang naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa loob ng silid ni Alexander, ang takot ay napapalitan ng isang kakaibang init. Dito, sa gitna ng katahimikan, isinasagawa nila ang kanilang pinakamalaking sikreto. Sir, kailangan ninyong subukan. Kahit to konti lang. Isipin ninyo ang lahat ng kinuha nila sa inyo. Udyok ni Lani habang dahan-dahang iginagalaw ang mga binti ni Alexander sa isang serye ng physical therapy na siya mismo ang nag-aral sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pawis. Ang kanyang mga kalamnan ay nangangatal sa pagod. Ngunit hindi siya tumitigil. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa noo ng lalaking dati ay tinitingala ng lahat. At sa pagkakataong yon, isang himala ang nangyari. Ang mga daliri ni Alexander ay dahan-dahang kumurap, tila isang liyab ng kandila na pilit na bubuhay sa gitna ng bagyo. Isang mahina, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nakita ng sinuman sa loob ng maraming buwan. Ang pagtingin na yon, ang pasasalamat na nakaukit sa mga mata ni Alexander ay nagbigay kay Lani ng kilig na higit pa sa anumang material na bagay. Ito ang pakiramdam ng muling pagbuhay sa isang pusong matagal nang binalot ng yelo. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay tila mabilis na naglaho nang marinig ni Lani ang isang tunog mula sa labas ng pinto. Ang marahang pag-ikot ng doorknob ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Mabilis na itinago ni Lani ang mga gamit at bumalik sa kanyang posisyon. Bilang isang masunuring yaya, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Valeria. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila hinahanap ang anumang bakas ng pagtataksil sa loob ng silid. Lumapit siya sa kama at kinuha ang maliit na drawer kung saan nakatago ang mga gamot ni Alexander. Nasaan ang lumang telepono ni Alex, Lani? Alam kong nandito lang yun kanina. Ang malamig na tanong ni Valeria habang ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng agila na naghahalongkat sa bawat sulok. Ang katahimikan ni Alexander at ang nanginginig na balikat ni Lani ang tanging sagot sa tanong na maaring maging dulo ng kanilang huling pag-asa. Ang mansyon ng mga Reyes ay tila isang nagniningning na hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat bintana ay naglalabas ng liwanag na tila humahamon sa mga bituin, habang ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang himig ng klasikong musika ay bumabalot sa buong paligid. Ngunit sa likod ng marangyang pagtitipong ito, na tinawag nilang gabi ng kawanggawa, isang masamang balak ang unti-unting hinahabi sa dilim. Sa loob ng isang maliit at madilim na imbakan, nakatayo si Lani sa harap ng isang basag na salamin. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakakulong habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon. Pinilit siya ni Valeria na isuot ang isang luma at kupas na unipormeng pambahay, isang kasuotang sadyang pinili upang ipamukha sa lahat ang kanyang mababang katayuan. Ang tela nito ay magaslaw sa kanyang balat at ang bawat tahi ay tila isang paalala ng kanyang kahirapan. Bagay na bagay sa Lani. Mukha kang basahan sa gitna ng mga kristal. Ang pangungutya ni Valeria habang pumapasok sa silid, ang kanyang katawan ay nababalot ng isang nagniningning na telang sutla na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Gusto kong malaman ng lahat ng mga bisita natin kung gaano kami kabait dahil pinapatira namin ang isang tulad mo sa ilalim ng aming bubong. Ngayon, lumabas ka na at siguraduhin mong hindi matutuyo ang mga baso ng aming mga panauhin. Inilabas si Alexander sa gitna ng malawak na bulwagan, nakaupo sa kanyang wheelchair na tila isang palamuting ginamit ni Cardo at Valeria upang makakuha ng simpatiya mula sa mga mayayamang negosyante. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay puno ng awang may halong pandidiri, habang si Cardo ay abala sa pagpapaliwanag kung gaano siya nahihirapan sa pagpapatakbo ng kumpanya
para sa kanyang pinsan. Look at him, Val. Dati siyang tigre, ngayon ay parang isang rebulto na lang na dinadapuan ng langaw. Ang narinig ni Lani mula sa isang grupo ng mga kabataang lalaki na tila lasing na sa alak. Nagtawanan sila habang pasimpleng binabato ng maliliit na piraso ng pagkain ang paanan ni Alexander. Hindi na nakapagpigil si Lani. Lumapit siya at humarang sa harap ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Mawalang galang na po. Pero ang lalaking kinukutya ninyo ay ang dahilan kung bakit may kumpanya pa kayong kinabibilangan. Kung wala na siyang lakas, huwag naman ninyong ubusin ang huling tira ng kanyang respeto. Ang dongdak na wika ni Lani. Biglang tumigil ang tawanan. Ang lahat ng mata ay natuon sa hamak na yaya. Mabilis na lumapit si Valeria. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng kahihiyan. How dare you speak to our guest like that? Nakakalimutan mo na ba kung sino ka? Ang sigaw ni Valeria na tila isang kulog na bumasag sa musika. Kinuha ni Valeria ang isang baso ng pulang alak mula sa isang tray at nang walang pag-aalinlangan ay ibinuhos ito sa ibabaw ng ulo ni Lani. Ang malamig at madikit na likido ay dahan-dahang umagos mula sa kanyang buhok, dumaan sa kanyang mga pisngi at mantsahan ang kanyang lumang uniforme. Ang amoy ng alak ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang pagkatao. You're just a gold digger, Lani. Akala mo ba hindi ko alam na sinusubukan mong akitin ang asawa ko dahil alam mong wala siyang laban? You're pathetic! Ang bulyaw ni Valeria habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at magtawanan. Naramdaman ni Lani ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan niya ito. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang dignidad ay hindi kayang lunurin ng anumang dami ng alak. Tumingin siya kay Alexander at doon niya nakita ang isang bagay na hindi napansin ng iba. Ang mga panga ni Alexander ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa wheelchair ay nanginginig sa tindi ng pagpipigil. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kawalan. Nakatitig ito kay Valeria nang may matinding puot na tila anumang sandali ay sasabog. Sa ilalim ng malaking mesa, sa gitna ng kahihiyan at ingay ng mga taong mapanghusga, naramdaman ni Lani ang isang mahinang haplos sa kanyang binti. Ang kamay ni Alexander ay dahan-dahang gumalaw at hinawakan ang kanyang mga daliri, isang mahigpit at nanginginig, na hawak na tila isang pangako. Isang pangako na ang bawat patak ng alak na dumanak sa kanyang katawan ay babayaran ng mga taong nagpahirap sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Ang amoy ng kalawang at napanis na langis ay tila sumasakal sa hininga ni Lani habang tinatahak nila ni Mang Isko ang madilim at masukal na bahagi ng imbakan ng mga lumang sasakyan. Ang lugar na ito ay tila isang libingan ng mga bakal, kung saan ang mga pangarap at alaala ay unti-unting kinakain ng mantsa ng panahon. Ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng mga basag na bubog at tuyong dahon ay naglalabas ng mga tunog na tila mga babala mula sa nakaraan. Dito, Lani, dito nila itinago ang sasakyan ni Sir Alex, ang pabulong na wika ni Mang Isko. Ang kanyang tinig ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Itinuro niya ang isang tumpok ng mga sasakyang nababalot ng makapal na tolda. Nang dahan-dahang hawiin ni Lani ang tolda, ang bumitad na imahe ay nagpadugo sa kanyang puso. Ang mamahaling sasakyan ni Alexander ay tila isang lamuray na bangkay. Ang unahan ay puyat at durog. Ang mga bintana ay nagmistulang mga kristal na isinabog sa kalsada. Ito ang naging kabaong ni Alexander sa loob ng ilang oras bago siya natagpuan. At ang makita ito ng malapitan ay tila muling pagbabalik sa gabing nagpabago sa lahat. Tingnan mo ito, anak. Tawag ni Mang Isko habang itinuturo ang ilalim ng sasakyan. Gamit ang isang maliit na flashlight, ipinakita niya ang bahagi ng preno. Ang bawat hiwa sa hose na ito ay malinis. Hindi ito dahil sa pagkagasgas o katandaan,
Sinadya itong putulin ng isang taong alam kung paano gawin ang krimen nang hindi agad napapansin. Naramdaman ni Lani ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ang tanging sandata na mayroon siya sa labanang ito. Ang bawat pagpindot niya sa screen upang kumuha ng litrato at video ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan ni Alexander. Ang liwanag mula sa kanyang kagamitan ay naglalantad sa bawat detalye ng kataksilan. Ang malinis na hiwa sa guma na siyang naging dahilan ng pagkawala ng preno sa gitna ng matarik na daan. Nakuha ko na, Mang Isko. May ebidensya na tayo. Ang nanginginig na bulong ni Lani. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa tindi ng kaba at galit. Ngayon, malalaman na ng lahat ang totoo. Ngunit bago pa man sila makagalaw, ang isang malakas na liwanag mula sa malayo ay biglang tumama sa kanilang kinaroroonan. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang sa ibabaw ng graba ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang mga bagong tauhan ni Cardo, ang mga lalaking may mga mukhang walang awa, ay nagsisimula ng maglibot sa paligid. May tao rito? Hanapin ninyo! Ang sigaw ng isang lalaking may malalim na boses. Mabilis na hinila ni Mang Isko si Lani patungo sa ilalim ng isang malaking truck na puno ng putik at itim na langis. Dapa, Lani, huwag kang gagawa ng anumang ingay. Utos ng matanda. Ang sahig ay malamig at madikit dahil sa halo-halong ulan at langis. Ramdam ni Lani ang dumi na kumakapit sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mas inisip niya ay ang kaligtasan ni Mang Isko. Nang mapansin ng matanda na nanginginig si Lani dahil sa lamig at dumi, dahan-dahang hinubad ni Mang Isko ang kanyang luma at kaisa-isang jacket. Gagamitin mo ito, anak, para hindi masyadong madumihan ang uniforme mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Sanay na ang katawan ko sa hirap. Ang mahinang bulong ni Mang Isko habang ibinabalot ang jacket sa balikat ni Lani. Ang init na dala ng lumang damit na yon ay hindi lamang mula sa tela, kundi mula sa isang pusong handang magsakripisyo para sa katarungan. Nanatili silang hindi gumagalaw habang ang liwanag ng mga flashlight ng mga gwardiya ay dumadaan sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Ang tanging naririnig ni Lani ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mabagal na pagpatak ng tubig mula sa kalawang na bakal sa itaas. Nang tila lumayo na ang mga gwardiya, dahan-dahang gumalaw si Lani upang lumabas mula sa pinagtataguan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang mga daliri na puno ng madulas na langis ay hindi nakahawak ng maayos sa kanyang cellphone. Ang kagamitang naglalaman ng lahat ng kanilang pag-asa ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang kamay. Ang pagbagsak nito sa isang malalim na bungnog na puno ng putik ay lumikha ng mga maliliit na tilamsik. Ang screen ng cellphone ay tila kumurap ng isang beses bago ito tuluyang namatay sa ilalim ng madilim na tubig. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng ebidensya ng kataksilan ni Cardo at Valeria, ay tila nalunod sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon. Wala nang dapat hintayin pa, Cardo. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang paghihirap ni Alex at tatapusin na rin natin ang lahat ng sagabal sa ating mga pangarap. Ang tinig ni Valeria ay tila isang matalim na yelo, puno ng kasiguruhan at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng marangyang silid-aklatan, ang nag-iisang liwanag ay nagmumula sa isang desk lamp na tila nagbibigay diin sa dilim na namamayani sa mga puso ng dalawang tao. Sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng isang bote ng mamahaling brandy, ay nakalatag ang isang maliit na botelya ng gamot. Isang lason na magbibigay daan sa kanilang huling hakbang. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa pasilyo ng mga katulong, naroroon si Lani. Nakasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ang pagkabigo sa pagkawala ng ebidensya ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap,
Ang kanyang tainga ay nakadinig ng isang bagay na mas nakakikilabot pa. Ang bawat salita ni Valeria, kahit pa ito ay pabulong, ay tila isang kulog na gumising sa kanyang natutulog na takot. Mabilis na gumapang si Lani palapit sa pinto ng silid-aklatan. Ang kanyang bawat galaw ay maingat at walang ingay. Hindi ba't masyadong delikado yan, Val? Paano kung malaman nila? Narinig niyang tanong ni Cardo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalangan. Walang makakaalam, Cardo. Sasabihin natin sa lahat na masyado nang nahirapan si Alex, kaya bumigay na ang kanyang puso. At sino ba ang sisisihin nila? Siyempre, ang kanyang yaya na nagpabaya sa kanyang tungkulin. Ang sagot ni Valeria na may halong nakakasuklam na tawa. Ngayong gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, ikaw ang magpapainom sa kanya. At sa wakas, magiging akin na ang lahat ng pinangarap ko. Naramdaman ni Lani ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang lason ay hindi lamang para kay Alexander. Ito rin ang magiging katapusan ng kanyang pangalan at dignidad. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa pagsapit ng hating gabi, ang buong mansyon ay nabalot na ng katahimikan. Ngunit sa loob ng silid ni Alexander, ang tensyon ay tila isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Pumasok si Valeria, dala ang isang baso ng tubig kung saan nakahalo na ang lason. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, tila isang ahas na gumagapang patungo sa kanyang biktima. Lani, tulungan mo akong itayo si Alex. Kailangan niyang uminom ng gamot para sa gabi. Ang malamig na utos ni Valeria. Ang puso ni Lani ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Habang inaalalayan niya si Alexander, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa baso ng tubig. Ang simpleng likidong yon ay tila naging isang simbolo ng kamatayan. Uminom ka na, Alex, para hindi ka na mahirapan. Ang bulong ni Valeria habang dahan-dahang inilalapit ang baso sa bibig ng kanyang asawa. Sa huling sandali, alam na ni Lani ang kailangan niyang gawin. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sadyang binitawan niya ang braso ni Alexander. Ang biglaang pagbagsak ng katawan ng lalaki ay naging dahilan upang mawalan ng balanse si Valeria. Ang basong hawak niya ay tumalsik sa ere. Ang tubig na may lason ay tumapon sa sahig at ang baso ay bumagsak at nabasag sa gitna ng katahimikan. Anong ginawa mo, Lani? Bakit mo siya binitawan? Ang galit na sigaw ni Valeria, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Patawad po, Ma'am Val. Bigla po kasing bumigat si Sir Alex. Nanginginig na po kasi ang mga kamay ko sa pagod. Pasensya na po. Ang palusot ni Lani, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Bago pa man makasagot si Valeria, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang daladala niya ang isang pirasong papel. Hindi na niya pinansin ang basag na baso sa sahig. May problema tayo, Val. Hindi pala kumpleto ang mga dokumentong hawak natin. May isang huling papeles na kailangan nating ipapirma sa kanya. Ang nag-aalalang wika ni Cardo habang inilalapag ang isang dokumento sa tabi ng kama. Ang atensyon ni Valeria ay biglang nabaling sa papeles. Ang kanilang plano ay muling nabalam. Habang ang dalawa ay nag-uusap ng pabulong, nanatiling nakatayo si Lani sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mukha ni Alexander. Sa kabila ng panganib, nagtagumpay siya sa gabing ito. Ngunit hanggang kailan niya kayang bantayan ang buhay ng isang taong ang bawat paghinga ay may nakatakdang presyo? Pirmahan mo na ito, Alex. Isang huling pirma na lang para sa kapayapaan nating lahat. Ang tinig ni Cardo ay tila isang malumanay na ugong ng alon. Ngunit sa ilalim nito ay may nakatagong malakas na agos na handang lumunod sa sinumang hahadlang. Hawak niya ang isang bolpen at isang dokumento, ang dalawang bagay na magtatapos sa paghahari ng isang lumpong tigre. Si Valeria ay nakatayo sa likuran niya,
Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip na tila isang reynang naghihintay ng kanyang koronasyon. Sa pagitan nilang dalawa at ng kama ni Alexander ay nakatayo si Lani. Ang kanyang katawan ay tila naging isang pader. Isang marupok na pader na gawa sa laman at buto, ngunit matatag dahil sa paninindigan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Cardo, walang bakas ng takot, tanging ang apoy ng paglaban. Huwag po, Sir Cardo. Alam nating pareho na hindi ninyo dapat gawin ito. Ang matapang na wika ni Lani, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Isang matalim at malamig na titig ang ibinato ni Valeria kay Lani. At sino ka para magsalita ng ganyan? Puno ng paghamak ang kanyang boses. Isa ka lang yaya, binabayaran para mag-alaga, hindi para makialam sa usapan ng pamilya. Umalis ka sa harap namin, Abang Lani, kung ayaw mong pagsisihan ang araw na ito. Ngunit hindi natinag si Lani. Hindi siya umatras. Parang nakabaon ang kanyang mga paa sa sahig, matibay at hindi matinag. Pamilya? Mariin niyang tugon, diretso sa mga mata ni Valeria. Tawag ba talaga yan sa mga taong kayang patayin ang sarili nilang kadugo para lang sa pera? Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang napuno ng isang malakas na tunog. Ang palad ni Valeria ay buong lakas na tumama sa pisngi ni Lani. Ang init at sakit ay mabilis na kumalat at ang lasa ng sarili niyang dugo ay naramdaman ni Lani sa kanyang mga labi. Ang lakas ng sampal ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na paanan ng kama. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila umikot. Ang tanging nakikita niya ay ang galit na mga mata ni Valeria na tila gustong kumain ng tao. Iyan ang napapala ng mga taong hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. Sigaw ni Valeria. Cardo, tawagin mo ang mga guwardiya. Palabasin ninyo ang babaeng ito at siguraduhin ninyong wala siyang madadalang kahit isang sentimo mula sa pamamahay na ito. Hinawakan ng dalawang malalaking gwardiya ang magkabilang braso ni Lani. Ang kanilang mga kamay ay tila mga bakal na humihigpit sa kanyang manipis na katawan. Pilit siyang itinayo at kinaladkad palabas ng silid. Sa huling pagkakataon, tumingin si Lani kay Alexander. Nakita niya ang isang luhang dahan-dahang gumugulong sa pisngi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng isang bagay na hindi masabi ng kanyang bibig. Isang halo ng pasasalamat, pag-aalala, at isang pangakong hindi pa tapos ang laban. Huwag kang susuko, Sir Alex. Ang huling bulong ni Lani bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng mansyon. Itinapon siya ng mga gwardiya sa labas ng malaking tarangkahan. Ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Siya ay nasa gitna ng dilim, walang pera, walang gamit, at ang kanyang mukha ay namumula pa rin sa sakit ng sampal na kanyang natanggap. Ang malamig na ihip ng hangin ay tila yumayakap sa kanyang katawan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng determinasyon na nag-aalab sa kanyang puso. Ang sampal na yon ay hindi lamang isang pisikal na sakit. Ito ang gumising sa natutulog na lakas sa kanyang pagkatao. Hindi na siya si Lani na yaya lamang. Siya na ngayon si Lani na handang lumaban para sa katotohanan. Habang dahan-dahang lumalakad palayo sa mansyon, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, ngunit may direksyon. Ang kanyang pakiramdam ay tila isang nasugatang agila na natutong lumipad ng mas mataas dahil sa sakit ng kanyang mga sugat. Ngunit habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na walang ilaw na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ang makina nito ay halos walang ingay. Tila isang mandaragit na tahimik na nagmamasid sa kanyang biktima bago ito tuluyang sakmalin. Ang bawat hakbang ni Lani sa kahabaan ng madilim na kalsada ay tila isang pagtimbang sa bigat ng kanyang sariling kapalaran. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang manipis na blusa, ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa pakiramdam
na may mga matang nakamasid sa kanyang bawat galaw. Sa likuran niya, ang isang itim na sasakyan ay dahan-dahang gumagapang. Ang mga gulong nito ay lumilikha ng marahang tunog sa ibabaw ng aspalto na tila isang mandaragit na hindi nagmamadali sa kanyang biktima. Naramdaman ni Lani ang pagtayo ng kanyang mga balahibo nang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang bawat pag-ilaw ng sasakyan mula sa malayo ay tila isang babalang humahabol sa kanyang anino. Sa isang iglap, bumilis ang takbo ng sasakyan at humarang ito sa kanyang daraanan. Ang usok mula sa tambutso ay bumalot sa paligid, tila isang madilim na tabing na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Dalawang lalaking nakasuot ng itim ang mabilis na bumaba. Ang kanilang mga mukha ay tila mga batong walang emosyon. Ibigay mo sa amin ang cellphone, Lani. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang wika ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay tila isang kiskis ng tuyong dahon sa semento. Wala sa akin ang hinahanap ninyo. Nasira na iyon. Ang sigaw ni Lani habang pilit na humahanap ng malulusutan. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglakbay sa mga eskinita ng Maynila na kanyang kinalakihan. Sa isang matapang na hakbang, mabilis siyang tumakbo patungo sa isang masikip na pasilyo sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang talsik ng maruming tubig mula sa mga kanal ay hindi na niya pinansin. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Naririnig niya ang mga mabibigat na hakbang ng mga lalaking humahabol sa kanya. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa ibabaw ng mga lata at basag na bote ay tila mga hatol na papalapit. Nang papalapit, nakarating siya sa isang mataong bahagi ng palengke kung saan ang liwanag ng mga bombilya at ang ingay ng mga huling mamimili ay tila isang santuwaryo. Ngunit sa isang sulok ng madilim na kanto, naramdaman ni Lani ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang braso. Pipiyok na sana siya sa takot nang isang pamilyar na boses ang narinig niya. Sumama ka sa akin, Lani. Dito tayo. Ang pabulong na wika ni Attorney Renzo. Mabilis siyang hinila ng abogado patungo sa isang nakaparadang lumang sasakyan na nakatago sa ilalim ng isang malaking puno. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lani. Tila isang makina na malapit ng masira. Ligtas ka na, ang mahinahong sabi ni Renzo habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa panganib. Nakuha ko na ang mga dokumentong ipinadala mo bago ka pinalayas at may mas maganda pa akong balita. Natagpuan na namin ang taong direktang inutusan ni Cardo na sirain ang sasakyan ni Alex. Hawak na natin ang testigo. Nang makarating sila sa isang maliit at ligtas na apartment, ang unang bumitad sa paningin ni Lani ay ang kanyang ina. Si Aling Rosa ay nakaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nagdarasal. Sa pagkakita sa kanyang anak, dahan-dahang tumayo ang matanda. Ang kanyang mga mata na walang paningin ay tila naghahanap ng liwanag. Lani? Anak, ikaw ba yan? Ang marupok na tinig ni Aling Rosa. Mabilis na lumapit si Lani at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Niyakap niya ang mga binti nito. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa kandungan ng matanda, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Ang bawat hikbi niya ay tila isang paglalabas ng lahat ng sakit, hulog na dignidad, at takot na kanyang dinala sa loob ng mansyon ng mga Reyes. Inay, patawad po. Wala na po akong trabaho, wala na po tayong pera, ang iyak ni Lani. Hinawakan ni Aling Rosa ang mukha ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinupunasan ang mga luha ni Lani. Huwag kang umiyak, anak. Ang pera ay kinikita, pero ang dangal ay hindi mabibili. Ipinagmamalaki kita dahil pinili mong gawin ang tama sa gitna ng kadiliman. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang magiging mata natin sa mga oras na ito. Sa sandaling iyon,
Sa gitna ng maliit na silid na puno ng amoy ng katol at lumang libro, naramdaman ni Lani ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang puso ay sugatan, ngunit ang kanyang diwa ay mas matatag pa sa anumang bagyong dumarating. Ang muling pagkikita nila ng kanyang ina ang nagsilbing golden moment na nagpaalala sa kanya kung para kanino siya lumalaban. Attorney Renzo, ang wika ni Lani habang tinitingnan ng abogado na seryosong nakatingin sa mga papeles. Ano po ang susunod nating gagawin? Hindi ko hahayaang manalo ang mga demonyong yon. Tumingin si Renzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matinding determinasyon. Maghanda ka, Lani, dahil ang susunod nating hakbang ay ang mismong araw na akala ni Cardo ay ang kanyang rurok. Babalik tayo sa mansyon, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga saksi sa kanilang pagbagsak. Ang buong Grand Ballroom ng Diamond Hotel ay tila isang karagatan ng ginto at kristal. Ang bawat chandelier na nakabitin sa mataas na kisame ay naglalabas ng liwanag na sadyang nakakasilaw. Tila ba itinatago nito ang anumang dumi sa ilalim ng mga mamahaling alpombra. Ito ang gabi na itinuturing ni Cardo Reyes na kanyang rurok, ang anibersaryo ng Reyes Construction at ang opisyal na proklamasyon ng kanyang ganap na pamumuno. Sa loob ng isang pribadong suite, nakaharap si Valeria sa malaking salamin. Ang kanyang katawan ay nababalot ng isang nagniningning na kulay emerald na gown na tila balat ng ahas. Dahan-dahan niyang isinuot ang isang kwintas na gawa sa mga diamante. Ang bawat bato ay tila malamig na yelo sa kanyang balat. Sa wakas, Cardo, ang kanyang mapanuyang bulong habang tinitingnan ang kanyang asawa sa refleksyon ng salamin. Wala na ang yaya, wala na ang matandang gwardiya, at ang pinsan mo ay parang isang dekorasyon na lang sa ospital. Bukas, tayo na ang hari at reyna ng lungsod na ito. Ngunit sa isang maliit at madilim na silid sa kabilang bahagi ng lungsod, isang kakaibang labanan ang nagaganap. Ang tanging naririnig ay ang mabigat at hirap na paghinga ni Alexander Reyes. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga bakal na barandilya ng isang pansamantalang gym. Ang bawat kalamnan sa kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis na tila ba bawat butil nito ay katumbas ng isang patak ng dugo. Kaya ninyo yan, Sir Alex. Isang hakbang pa. Isipin ninyo ang hustisya. Ang mahinahong udyok ni Lani habang nakatayo sa kanyang likuran, handang sumalo anumang oras. Sa isang matapang na pagpupursige, nagawa ni Alexander na tumayo ng tuwid nang walang tulong ng sinuman sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy, ng determinasyon na matagal nang binalot ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang naupo muli sa kanyang wheelchair. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Lumapit si Lani at may kinuha sa loob ng kanyang maliit na bag. Inilabas niya ang isang luma at kupas na kwintas na may pendant na hugis puso. Ang nag-iisang alaala na natira mula sa ina ni Alexander na sadyang itinapon ni Valeria sa basurahan noong nakaraang buwan, ngunit lihim na iniligtas ni Lani. Sir, kinuha ko po ito bago ako pinalayas. Alam kong mahalaga ito sa inyo. Ang wika ni Lani habang dahan-dahang isinasabit ang kwintas sa leeg ni Alexander. Ang malamig na metal ay tumama sa dibdib ng lalaki at sa isang sandali, ang lahat ng pait sa kanyang puso ay tila nahaluan ng isang matamis na alaala. Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Lani, isang hawak na hindi na puno ng panginginig, kundi ng isang tahimik na pasasalamat na higit pa sa anumang salita. Sa kabilang banda, si Attorney Renzo ay abala sa kanyang laptop sa loob ng control room ng hotel. Suot ang uniforme ng isang technician. Handa na ang lahat, Lani. Ang sistema ng projection ay hawak na natin. Sa oras na magsimulang magsalita si Cardo,
Ang buong katotohanan ay lilitaw sa malaking screen sa harap ng lahat ng mga stockholder. Sigurado ka ba na papanig sa atin ang taong nasa loob, attorney? Ang nag-aalalang tanong ni Lani sa pamamagitan ng maliit na earpiece. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renzo. Ang katapatan ay hindi palaging nabibili ng pera, Lani. Minsan, kailangan mo lang ipaalala sa mga tao kung sino ang tunay na nagmalasakit sa kanila. Ang oras ng paghuhukom ay dumating na. Ang malaking pinto ng Grand Ballroom ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ng panauhin ay tumayo upang bigyang pugay si Cardo Reyes. Naglalakad siya patungo sa entablado na may ngiting tila isang dambuhalang nanalo sa loterya. Ang bawat pagpalakpak ng mga tao ay tila musika sa kanyang pandinig. Hindi niya alam na sa likod ng mga kurtina, ang mitya ng kanyang pagbagsak ay sinimulan na. Umakyat si Cardo sa podium. Ang kanyang boses ay pinalakas ng mga speaker sa bawat sulok ng silid. Mga kaibigan, mga kasosyo, ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya. Ipinagdiriwang natin ang isang bagong simula sa ilalim ng aking pamumuno. Hindi niya napansin na sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng kadiliman ng huling pinto, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair ay tila isang babalang hindi naririnig ng karamihan. Ngunit para kay Lani na nakatayo sa dilim, ito ang tunog ng hustisya. Ang pintuan ay tuluyang bumukas at ang liwanag mula sa loob ng ballroom ay tumama sa mukha ni Alexander Reyes na ngayon ay handa nang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang Reyes Construction ay hindi lamang isang kumpanya ng mga gusali at semento. Ito ay simbolo ng katatagan at dangal na ipinamana sa atin ng mga nauna. Ang tinig ni Cardo ay tila isang malakas na trumpeta na umaalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa tindi ng pagmamalaki, habang ang mga stockholder ay nakikinig ng may paghanga. Sa tabi niya, si Valeria ay nagmistulang isang reyna ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pagpalakpak ng mga panauhin. Ngunit ang rurok ng kanyang talumpati ay biglang naputol ng ang malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok at lumikha ng isang mahabang anino sa gitna ng alpombra. Doon, nakatayo si Lani. Hindi na siya ang yaya na nakayuko at madungis. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na tila sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang layunin. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit puno ng katarungan. Cardo Reyes, itigil mo ang kasinungalingang yan! Ang sigaw ni Lani. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa mapagpanggap na katahimikan ng gabi. Ang buong silid ay napuno ng mga bulong ng pagkabigla. Ang mga stockholder ay nagsimulang magtinginan, tila nagtatanong kung sino ang matapang na babaeng ito na nangahas na guluhin ang seremonya. Ang mukha ni Cardo ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay na hawak ang mikropono ay dahan-dahang nangatal. Guards! Anong ginagawa ninyo? Ilabas ang baliw na babaeng yan! Ang bulyaw ni Cardo, ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng kaba. Mabilis na lumapit ang mga gwardya, ngunit bago pa man nila mahawakan si Lani, ang malalaking screen sa likuran ng entablado ay biglang kumurap. Ang makulay na logo ng kumpanya ay naglaho, pinalitan ng isang madilim at malabong imahe. Ito ang kuha mula sa dashcam ng sasakyan ni Alexander nung gabing mangyari ang aksidente. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang ang boses ni Cardo at Valeria ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Siguraduhin mong hindi na siya gigising, Cardo. Isang putol lang sa hose ng preno at mawawala na ang lahat ng problema natin. Ang narinig ng lahat mula sa bibig ni Valeria sa loob ng video. Ang mga mukha ng mga panauhin ay napuno ng kilabot at pandidiri. Ang mga bulong ay naging malalakas na tinig ng paghatol. Ang imahe sa screen
ay nagpakita rin ng mga dokumentong nagpapatunay sa paglipat ng mga pondo patungo sa mga lihim na account ni Cardo. Ang bawat numero at lagda ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang karera. Sinunggaling ka! Peke ang lahat ng yan! Manipulado ang video na yan! Ang sigaw ni Valeria habang pilit niyang inaagaw ang remote control mula sa mga technician. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng ganda ay ngayon ay tila isang maskara ng kasamaan na unti-unting nababakbak. Kasalanan lahat ito ng yaya na yan. Sinungaling siya. Pinagtatangkaan niya ang posisyon ko. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilang mga stockholder ay nagsimulang tumayo at magprotesta. Si Cardo ay napaupo sa sahig ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila nakikita na ang kanyang pagbagsak sa gitna ng lahat ng karangyaan. Si Lani ay nanatiling nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Ang katotohanan ay nakawala na sa hawla ng kadiliman. Tumingin siya sa entablado, kung saan ang mga taong minsang tumapak sa kanyang dignidad ay ngayon ay nilalamon na ng sarili nilang mga gawa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tinig ang muling bumasag sa ingay. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa entablado ay hindi nanggaling sa mga gwardiya, kundi mula sa gilid ng kurtina. Isang lalaki ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang wheelchair ay itinulak ng isang lalaking nakauniporme ng pulis. Si Alexander Reyes ay naroon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang pinsan at ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas upang ituro ang mga traidor. Tapos na ang pagtatanghal ninyo, ang mahinang wika ni Alexander. Ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol na hindi na mababago. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat panauhin ay tila naging mga ribulto. Ang kanilang mga mata ay hindi makapaniwalang nakatitig sa lalaking dahan-dahang lumalapit sa entablado. Si Alexander Reyes, ang lalaking akala ng lahat ay isa na lamang anino nakaraan, ay narito ngayon, hindi bilang biktima, kundi bilang isang hukom na handang magpataw ng parusa. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa ibabaw ng alpombra ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali ng kalayaan ni Cardo at Valeria. Huminto ang wheelchair sa paanan ng entablado. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang itinuod ni Alexander ang kanyang mga kamay sa armrest. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa tindi ng pagsisikap. Ngunit sa harap ng daan-daang saksi, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tindig ay hindi pa matatag, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang bundok na hindi matitibag. Akala niyo ba, Cardo, Val, na ganoon niyo lang kadaling uubusin ang buhay ko? Ang boses ni Alexander ay tila isang mahinang ugong ng kulog na nagbabadya ng malakas na bagyo. Ang akala niyo ba ay mananatili akong pikit ang mga mata habang ninanakawan niyo ako, hindi lang ng kumpanya, kundi ng mismong dangal ko? Si Cardo ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa siya ay mapaluhod sa sahig ng entablado. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagsisisi na huli na para sa lahat. Alex, patawad. Nagawa ko lang yun dahil sa gipit ako. Ang nauutal niyang pagsusumamo. Ngunit ang bawat salita ay tila isang lason na hindi na tinatanggap ng hangin. Gipit? O sadyang wala kang kabusugan? Ang ganting tanong ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng puot. Tumingin siya kay Valeria, na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga gwardiya. Ang kanyang emerald na gown ay tila naging isang mantsa sa gitna ng bulwagan. At ikaw, Valeria, ang babaeng pinangakuan ko ng lahat. Ang tanging bagay na hindi ko naibigay sa iyo
ay ang pagkakataong patay na ko ng tuluyan. Mabilis na pumasok ang mga awtoridad sa loob ng ballroom. Ang malamig na bakal ng mga posas ay mahigpit na pumulupot sa mga kamay ni Cardo at Valeria. Ang tunog ng pagpihit ng mga bakal ay tila isang huling nota sa isang malungkot na kanta ng kataksilan. Habang kinakaladkad sila palabas ng silid, ang mga sigaw ni Valeria at ang mga pagmamakaawa ni Cardo ay tila mga aninong naglalaho sa dilim ng pasilyo. Ang mga taong dating tinitingala bilang mga hari at reyna ay ngayon ay dumaan sa harap ng lahat bilang mga kriminal na walang mukhang maihaharap. Nang muling bumalik ang katahimikan, tumingin si Alexander sa mga stockholder na kanina lang ay handang panigan ang mga traidor. Ngunit hindi sila ang kanyang hinahanap. Ang kanyang paningin ay huminto sa isang babaeng nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak ngunit puno ng liwanag. Dahan-dahang humakbang si Lani palapit sa entablado. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang pagpapasalamat sa langit. Tumigil siya sa harap ni Alexander. At sa gitna ng lahat ng mga panauhin at nagniningning na mga ilaw, dahan-dahang iniangat ni Alexander ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa pisngi ni Lani, sa mismong bahagi kung saan siya sinampal ni Valeria. Ang haplos na yon ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng sakit, isang pagkilala na kung wala ang yaya na ito, ang tigre ay tuluyan ng naging bangkay. Salamat sa lason ni Valeria at Cardo. Dahil doon, nakilala ko ang kaisa-isang taong hihigit pa sa kahit anong yaman sa mundong ito. Ang bulong ni Alexander, sapat na upang marinig lamang ni Lani. Ang mga stockholder ay nagsimulang magpalakpakan, hindi para sa kumpanya, kundi para sa katarungang sa wakas ay naghari. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang lalaking nakauniporme ng hotel ang dahan-dahang lumapit kay Attorney Renzo at may ibinulong na balitang nagpabago sa ekspresyon ng abogado. Tumingin si Renzo kay Alexander at Lani. Anyan ni Dananengwang. Anyan, ang mga anino ng kataksilan na dating bumabalot sa mansyon ng mga Reyes ay unti-unti nang nilalamon ng liwanag ng isang bagong simula. Ang malalaking bintana na dati ay tila mga matang nagmamasid sa takot ay nakabukas na ngayon. Hinahayaan ang sariwang hangin at ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita na pumasok at linisin ang bawat sulok ng silid. Sa loob ng malawak na hardin, nakaupo si Alexander sa isang komportableng silya sa ilalim ng puno ng nara. Hindi na siya ang lalaking puno ng pait at galit. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay may kislap na ng pag-asa. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lani. Suot ang isang simpleng bestido na kulay asul. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Hindi na siya yaya na kailangang yumuko. Siya ay isang babaeng nakatayo nang may dangal sa tabi ng lalaking kanyang iniligtas. Salamat, Lani. Hindi lang ang paningin ng inay mo ang naibalik natin, kundi pati na rin ang paningin ko sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang mahinang wika ni Alexander habang pinapanood nila si Aling Rosa na dahan-dahang naglalakad sa damuhan, ginagabayan ng isang nurse. Ang operasyon sa mga mata ng matanda ay naging matagumpay at ang bawat kulay na kanyang nakikita ngayon ay tila isang himala mula sa langit. Wala pong anuman, Sir Alex. Ginawa ko lang po ang tama. Ang nakangiting sagot ni Lani. Ramdam niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Isang pakiramdam na tila yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Masaya po ako na sa wakas, malaya na tayong lahat sa mga tanikala ng nakaraan. Dahan-dahang iniabot ni Alexander ang kanyang kamay at hinawakan ng mga daliri ni Lani. Ang kanyang hawak ay hindi na nanginginig sa takot o galit, kundi puno ng isang malalim at tapat na pagmamahal. Ang kilig na naramdaman ni Lani ay hindi lamang dahil sa pisikal na lapit, kundi dahil sa pag-alam na ang bawat sakripisyo niya ay may katuturan. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang kanilang mga puso ay tila nag-uusap
sa isang wikang hindi nangangailangan ng mga salita. Lani, alam ko ang pangarap mo, ang magtayo ng isang health center para sa mga mahihirap, para sa mga taong tulad mo na walang matakbuhan. Patuloy ni Alexander habang tinititigan ang dalaga. Gusto kong maging bahagi niyan, hindi bilang isang boss, kundi bilang katuwang mo. Gagamitin natin ang yaman ng mga race para sa mga taong sadyang nakalimutan na ng mundo. Ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang umagos sa mga pisngi ni Lani. Ang lalaking dati ay itinuturing ang pera bilang kapangyarihan ay natutuhan na ngayong gamitin ito bilang instrumento ng pagmamahal. Ito ang tunay na healing na kanilang hinahanap, hindi lamang ang paggaling ng katawan, kundi ang paghilom ng isang pusong matagal ng sugatan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalabas ng mga kulay ng kahel at lila sa abot tanaw, nanatili silang magkasama sa gitna ng hardin. Ang marahanghuni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ay tila isang awit ng tagumpay. Ang tigre ay hindi na nag-iisa sa kanyang kagubatan. Mayroon na siyang kasama na handang magbantay sa kanyang tabi hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, alam ni Lani na ang mundo ay hindi palaging magiging mabait. Habang tinitingnan niya ang malaking tarangkahan ng mansyon, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanilang pag-iibigan ay isang paghamon sa tradisyon at katayuan sa buhay. Paano tatanggapin ng lipunan ang isang bilyonaryo at ang kanyang dating yaya? Ang kanilang kaligayahan ba ay mananatiling matatag kapag ang mga mapanghusgang mata ng mundo ay muli nang nakatuon sa kanila? Ang sikat ng araw sa labas ng bagong tayong Serrano Race Community Health Center ay tila isang mainit na pagbati mula sa langit. Ang amoy ng sariwang pintura ay humahalubilo sa bango ng mga bulaklak na handog ng mga taong naitulungan ni Lani. Ang bawat tao sa pila, mga matatandang may dalang lumang tungkod, mga inang karga ang kanilang mga sanggol, at mga manggagawang may mga kamay na puno ng kalyo, ay may mga ngiting tila mga bituin sa gitna ng tanghali. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Lani habang hawak ang isang gunting na panggupit ng laso. Hindi na siya ang yaya na laging nakayuko ang ulo sa takot na mapansin ng kanyang mga amo. Suot niya ang isang puting blusa na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang puso. Sa kanyang tabi, nakatayo si Alexander na ngayon ay gumagamit na lamang ng isang eleganteng tungkod sa halip na wheelchair. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasiguruhan at ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa babaeng nagpabago ng kanyang mundo. Hindi na po ito pangarap lang, Sir Alex. Totoo na po ito. Ang bulong ni Lani, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng kagalakan. Hindi na Sir Lani. Sabi ko sa iyo, Alexander na lang. Ang nakangiting pagtatama ni Alexander habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Lani sa ibabaw ng laso. Ang bawat sentimong ninakaw ni Cardo ay napunta na ngayon sa mas mahalagang bagay. Ito ang tunay nating legacy. Habang masayang nagdiriwang ang lahat, sa malayo, sa loob ng malamig at madilim na rehas ng bilangguan, ang katahimikan ay tila isang parusa para kina Cardo at Valeria. Ang bawat pagkalantog ng mga bakal na pinto at ang tunog ng mga yabag ng mga gwardya sa semento ay tila mga paalala ng kanilang mga pagkakamali. Si Valeria ay nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mamahaling balat ay tila naging maputla at tuyot. Habang si Cardo ay nakatitig sa kawalan, nilalamon ng pagsisisi na wala ng patutunguhan. Ang katarungan ay hindi lamang nagmula sa batas, kundi sa karma na mismong humabol sa kanila. Nang sumapit ang gabi, isang espesyal na hapunan ang naganap sa malawak na silid-kainan ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mesa ay hindi lamang puno ng mga mamahaling pagkain, puno ito ng mga taong may tunay na malasakit sa isa't isa. Nakaupo si Aling Rosa sa tapat ni Alexander, ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga kristal habang tinitingnan ang paligid. Manopoy, Inay Rosa,
Ang magalang na wika ni Alexander habang dahan-dahang kinukuha ang kamay ng matanda upang idampi sa kanyang noo. Ang kilos na ito ay tila isang tulay na nagdugtong sa mundo ng marangya at mundo ng mahirap. Dahan-dahang hinawakan ni Aling Rosa ang mukha ni Lani. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumabaybay sa bawat anggulo ng mukha ng kanyang anak. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani, isang golden moment na tila nagpatigil sa oras. Anak, ang ganda mo pala talaga. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Ang kanyang mga mata, ang kanyang matatag na panga. Narito lahat sa'yo, ang lumuluhang wika ni Aling Rosa. Niyakap ni Lani ang kanyang ina, ang kanyang mga hikbi ay tila mga awit ng pasasalamat. Tumingin siya kay Alexander at nakita niyang nakangiti rin ito habang pinapahid ang sariling luha. Sa gabing iyon, ang mansyon ay hindi na tila isang kulungan. Ito ay naging isang tunay na tahanan. Lani, tawag ni Alexander nang sila na lamang dalawa ang natira sa balkonahe habang ang buwan ay nagsisilbing saksi sa kanilang pag-uusap. Ang hinaharap natin ay hindi magiging madali. Maraming mapanghusgang mata, maraming sasabihing hindi tayo bagay. Pero hanggat hawak mo ang kamay ko, wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Tumingala si Lani sa langit. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Alam niyang ang bawat bakas ng pagtataksil ay napalitan na ng mga bakas ng pag-asa. Ang dating yaya at ang dating lumpong tigre ay handa ng harapin ang bukas, hindi bilang mag-amo, kundi bilang dalawang kaluluwang pinag-isa ng katarungan at pag-ibig. Ang bawat sandali sa buhay ay tila isang pahina sa isang makapal na aklat at matapos ang 2 taon, ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa tindi ng labanang hinarap ni na Alexander at Lani. Ang mansyon ng mga Reyes na dati ay balot ng malamig na katahimikan at mga lihim ay muling binuhay ng mga tunog na dati ay ipinagbabawal sa loob ng mga pader nito. Ang masayang tawa ng isang sanggol at ang mahinang himig ng mga oyayis sa gabi. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, kung saan dati ay nagtatago si Lani sa dilim upang makipagkita kay Mang Isko, ngayon ay merong isang maliit na duyan na gawa sa makukulay na tela. Ang tunog ng maliliit na paa na humahakbang sa ibabaw ng damuhan ay tila isang bagong musika sa pandinig ni Alexander. Nakatayo siya ng matuwid, gamit lamang ang kanyang sariling lakas at isang simpleng tungkod na gawa sa matibay na kahoy. Ang kanyang anak, ang batang si Maria Luz, ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang bawat bungis-ngis nito ay tila isang lunas sa lahat ng pait na kanyang dinanas. "Daddy, look, a butterfly!" Ang masayang sigaw ng bata sa kanyang matatas na Taglish habang itinuturo ang isang kulay dilaw na paru-paro na dahan-dahang lumilipad sa ibabaw ng mga rosas. Dahan-dahang binuhat ni Alexander ang kanyang anak. Ang kanyang mga braso ay puno na ng lakas at pagmamahal. "Yes, baby. It's beautiful, isn't it? Just like your mommy." Ang nakangiting sagot ni Alexander habang nakatingin kay Lani na dahan-dahang lumalapit mula sa health center sa kabilang kalsada. Lumapit si Lani at marahang hinalikan si Alexander sa pisngi. Ang kanilang pagtitinginan ay hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang kislap ng kanilang mga mata upang malaman na ang bawat isa ay ang kaisa-isang mundo ng bawat isa. Ang Serrano Reyes Health Center ay naging rurok ng kanilang pagtutulungan, isang lugar kung saan ang mga taong tulad ni Lani noon ay hindi na kailangang magmakaawa para sa kalinga. Attorney Renzo called earlier. Ang balita ni Lani habang inaayos ang kwelyo ng plo ni Alexander. Cardo and Valeria. Their final appeal was denied. Mananatili sila sa loob ng mahabang panahon. Cardo is asking if he could send a letter of apology to you. Tumingin si Alexander sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang naglalabas ng mga huling sinag ng ginto. Sa loob ng 2 taon,
Maraming beses siyang tinanong ng kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang kanyang sariling dugo. Ang galit ay isang laso na ako mismo ang iinom kung hindi ko ito bibitawan, Lani. Ang mahinahong sagot ni Alexander. Pinatawad ko na sila, hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pero ang katarungan ay kailangang manatili. Let the law take its course. Hindi na sila bahagi ng kwento natin. Naramdaman ni Lani ang isang malalim na ginhawa sa kanyang puso. Ang kapayapaang tinatamasa nila ngayon ay hindi binili ng pera, kundi pinaghirapan ng katapatan. Tumingin siya sa kanyang ina, si Aling Rosa, na ngayon ay masayang nagtuturo kay Maria Luz kung paano magtanim ng mga halamang gamot sa gilid ng hardin. Ang paningin ni Aling Rosa ay hindi na lamang para sa mga kulay ng mundo, kundi para sa kinabukasan ng kanyang apo. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay tila isang mitya na magsisilbing liwanag sa iba. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o dami ng ginto, kundi sa linis ng iyong konsensya kapag ipinikit mo ang iyong mga mata sa gabi. Ang katarungan ay maaaring maging mabagal, tila isang pagong na gumagapang sa putik. Ngunit sa huli, palagi itong nakakarating sa kanyang hantungan. Bakas ng pag-asa ang bulong ni Lani habang nakasandal sa balikat ni Alexander. Iyon ang tanging ititira natin sa mundong ito, Alexander. Hindi bakas ng sakit, kundi bakas ng pag-asa para sa mga taong akala ay tapos na ang lahat. Habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon, ang liwanag mula sa loob ng tahanan ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa dati. Ang dati ay yaya at ang dating lumpong tigre ay ngayon ay mga arkitekto ng isang bagong bukas. Ang bawat hakbang nila sa damuhan, ang bawat yakap sa dilim, at ang bawat panalangin inaalay nila ay tila mga huling nota sa isang epikong kanta ng tagumpay. Ang katarungan ay naitatag, ang kapayapaan ay nahanap, at ang pag-ibig, ang kaisa-isang tunay na himala, ay nanatiling matatag sa gitna ng lahat ng unos.